So mayroon pong nadiscover ngayon mga sangkay tungkol po kay former President Duterte. Ito po yung ating pag-usapan ngayon. So hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Ako muli ito nagbabalik dito sa ating channel. At ito guys, pag-usapan po natin itong patungkol po sa nadiscover kay dating Pangulong Duterte. No? Tingnan lamang po natin at mag-komento po tayo. Anyway, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, tayo po ay 1.3 million subscribers na. Yan po, 1.38 million subscribers na po tayo. So sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dumadami po tayo dito sa YouTube mga sangkay. Kung gusto mo mapabilang, i-subscribe nyo po ang ating YouTube channel. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto na nga po mga sangkay. May nakita po kasi tayong post, no? Na ito po yung nadiskubre. Ewan ko kung mga vlogger ito mga sangkay o ito po ay fake news lang o anuman. Well, alamin po natin kung gaano ito katotoo. Nadidiin kasi ngayon si PBBM mga sangkay dahil sinasabi po ng iba na mas malaki daw po pala yung ginagastos ni PBBM pagdating sa confidential fund. Ayan po, makikita po natin mga sangkay. Mayroon daw pong 2.3 billion confidential fund. Ayon po dito, Office of the President is top confidential and intel fund spender according to COA. Ngayon mga sangkay, titingnan po natin, alamin po natin kung gaano katotoo yan kasi baka kwentong barbero lamang po yan. Pwede po tayong makasuhan sa ganyan mga sangkay. Kay PRRD naman mga sangkay, eto Duterte Admin's Intel Fund spending hit 13.46 billion in 2019. Diyos mio, Marimar. Isipin nyo kung gaano kalaki mga sangkay. 13 billion noong 2019. Ganyan po kalala mga sangkay ang budget mga sangkay para po dito. Ayan o. Duterte Admin's Intel Fund, umabot daw po ng 13 billion. Sa loob lamang noong 2019. Ba't ganun kalaki mga sangkay? Samantalang kay PBBM, eto lamang po, 2.3 billion. So ngayon, para malinawan po tayo, tingnan po natin, alamin po natin kung totoo ba itong mga sinasabi. Eto mga sangkay, COA Office of the President is top confidential intel fund spender. Ngayon, tingnan natin kung tumutugma dito sa sinasabi na 2.3 billion. The Office of the President under President Ferdinand Marcos Jr. is the top confidential intelligence fund spender of for 2023. So 2023 lamang po yun mga sangkay. With a combined 4.6 billion, the Commission on Audit report. Ayon po dito, the Office of the President remained to post the highest amount of confidential expenses, maintaining the same level as last year. Okay? Ayon po dito, the Office of the President spent 2.25 billion and 2.31 billion on confidential and intelligence funds in 2023. So mga sangkay, kano yan? Nasa ano, no? Nasa 4 billion. So tingnan nga natin to. Sabi dito 2.3 billion. So medyo ano to mga sangkay. Hindi ko alam kung kulang lamang po ng impormasyon, pero dito kasi nakalagay 2.25 billion tapos 2.31 billion. So nasa 4 billion mga sangkay, tama ba? Medyo ano lang, medyo kulang lang ang impormasyon doon mga sangkay. Pero let's say 4 billion or 5 billion intel fund or confidential fund ng pamahalaan. Ngayon mga sangkay, yung kay Tatay Digong ito yung sinasabi dito sa post. 13.46 billion noong 2019 lang. Ngayon hinahanap po natin yan. Ito yon mga sangkay.
Duterte admin's Intel fund spending hit 13.46 billion in 2019. So, totoo nga mga sangkay, ano? Ito na po yung report. The Duterte administration spending on confidential intelligence and extraordinary funds reach over 13.46 billion sa loob lamang po ng 2019 or sa isang taon lamang po ito. An increase of 2.3 billion from 2018. Ayon po ito sa audit ng COA. So ngayon mga sangkay, ang totoo nga po. Kung pagbabasayan po natin itong report, so hindi po ito fake news na umabot nga raw po ng 13.46 billion yung ginasto po sa confidential fund during the time of Tatay Digong. So bakit ganito kalaki mga sangkay? Saan ba talagang hinasos ang pera? Actually mga sangkay, sana nga po kung parliamentary system tayo, hindi sana po tayo ngayon nagka-question, hindi sana tayo nanguhula kung ano-ano itong mga to. Saan ginagamit ba talaga? Para ba to sa mga mga kamakaliwang grupo na pinupunduhan po nila para tuluyang mapabagsak? Pero kung papansinin po natin, napakababa po ng kay PBBM. Bakit sobrang baba? Ayan po, nasa 4 billion lang. Samantala dito, ilan? 13.46 billion. So, ang layo po mga sangkay. Kahit doble-doblehin pa, malayong-malayo pa rin po ang kay Tatay Digong mga sangkay. So, ngayon, marami tuloy nagdududa. Teka lang. Hindi lamang po kay PBBM, kundi sa lahat na po ng mga opisyal o mga ahensya ng gobyerno na mayroon pong ganitong klaseng pondo. Yung Intel Fund. Marami ang nagdududa mga sangkay dahil nga po sa investigation din po kay Vice President Sara Duterte, our former DepEd Secretary. Diba? So ngayon ang sinasabi ng iba, edi imbestigahan na rin po natin lahat. Pero ang malala po dito kay PRRD, ayan po 13.46 billion. Grabe laki, no? Pero walang nag-question na ito mga sangkay. Walang nag-question na ito. Eto mga sangkay, galit na galit po yung mga DDS dito kasi ang laki daw po ng Intel Fund ni PBBM. Ay pero mga sangkay, pagbabalikan po natin itong ginastos po ni PRRD. Kumbaga, magtatakip mata po dito yung mga Duterte supporters. Dahil sobrang laki po nito. Parang lang mga sangkay, yung kine-question na flood control system, di ba? Flood control project. Ang sinasabi ni PBBM, mayroon daw po siyang 5,500 na mga flood control. Bira ng bira po doon yung mga DDS kasi binabanat-banatan po nila si PBBM kasi ang dami daw pero bumabaha pa rin. Nung nagkabistuhan na mayroon pa ng nasa 11,000 mahigit na mga flood control sa PRRD. Ngayon, takip mata at tenga po sila. Binara sila ng marami. Asan daw po ang ganong klaseng kadaming mga proyekto ni PRRD, mga sangkay. So, nabisto po tuloy lalo. Ngayon, ganun din po ang nangyari. Ito mga sangkay, binabanat-banatan po nila si PBBM dahil ang laki daw po ng Intel Fund. Mas malaki pa daw po kay Sara. Pero mga sangkay, pagdating dito kay Tatay Digong, mabibisto po sila. Ito ay galing sa GMA News Online, okay? Ito po ay report ng COA noong 2019. So, wala po talagang maitatago dito. So, ngayon, nagkakabistuhan mga sangkay kung sino ba talaga ang dito. Sino ba talaga ang may mga kalukuhang ginagawa, di ba? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito? Comment nyo lamang po sa ibaba. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.